Umiinom ka ng kape araw-araw. Halos lahat ng Pilipino ganito ang ginagawa. Ito ang unang bagay na ginagawa mo tuwing umaga, bago mo pahawakan ang iyong cellphone, bago ka pa man mag-good morning sa kahit sino. Bumabangon ka, pumunta sa kusina, at yung amoy pa lang ng kape, gising ka na agad bago mo pa mainom ang unang higo. Pero hayaan mo akong magtanong sa iyo. Naisip mo na ba talaga at talagang pinag-isipan kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong puso at mga ugat ilang minuto lang pagkatapos mong uminom ng kape na walang asukal? Dahil ang natuklasan ng agham sa nakaraang ilang taon tungkol sa napakasimpleng ugaling ito, magugulat ka. Magbabago ang paraan ng iyong pagtingin sa basong kape na hawak mo ngayon mismo. Marahil, sa ilang kaso, ang impormasyong ito ay maaaring literally gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-abot mo ng malusog sa iyong 80 taon o hindi pag-abot. Ang pangalan ko ay si Elena Santos at kailangan kong sabihin sa iyo ang nakikita namin sa aming mga pasyente at kung ano ang kinukumpirma ng pinakabagong mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa kape na walang asukal at ang iyong sirkulasyon. Pakinggan mo ito ng mabuti dahil ang paksang ito ay humahawak sa buhay ng halos bawat Pilipino. Manatili ka hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ang nangyayari sa iyong katawan kapag uminom ka ng kape. Ano ang mga effects na nagpuprotekta sa iyong mga ugat? Ano ang kailangan mong malaman para hindi maging problema ang ugaling ito? At magkano ang tamang dami? Impormasyon ito na kailangan ng bawat matandang higit sa 50 taon. At impormasyon ito na karamihan sa mga tao ay hindi narinig mula sa kanilang doktor dahil walang sapat na oras sa konsultasyon para maipaliwanag ang lahat. Tara na! Una, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi alam ng marami. Sa loob ng maraming dekada, ang kape ay tinrato bilang kaaway. Nagpapayo ang mga doktor sa kanilang mga pasyente na tumigil sa pag-inom. Naniniwala ang buong pamilya na ang kape ay masama sa puso, masama sa presyon, masama sa lahat. Natuto rin ako sa aking mga unang klase na ang caffeine ay nagdudulot ng mabilis na tibok ng puso, nagpapataas ng presyon at maaaring makapinsala. At ganyan ito ng matagal. Ang problema, ang ideyang iyon ay mali. Hindi ito usapin ng opinyon o interpretasyon. Ito ay isang scientific error na masyadong matagal na nagtagal bago na correct. Dahil sa loob ng maraming taon, ang mga pag-aaral na nagsusuri ng epekto ng kape ay hindi isinasaalang-alang ang isang napakahalagang variable. Ang mga naninigarilyo ay may gawin na uminom ng mas maraming kape. At dahil magkasama ang paninigarilyo at sakit sa puso, ang kape ay binalaan ng walang katarungan para sa pinsalang ginawa ng sigarilyo. Nang itama ng mga mananaliksik ang methodological error na ito at sinimulan nilang ikumpara ng tama ang mga taong umiinom ng kape at mga hindi umiinom, pero nang hindi na hinahaluan ang faktor ng paninigarilyo, ang resulta ay completely naiiba. At ngayon, sa pamamagitan ng napakalaking mga pag-aaral na may dekada ng follow-up sa daan-daang libong tao sa iba't ibang bansa, ang agham ay nakarating sa isang konklusyon na salungat sa dekada ng takot. Ang kape na walang asukal na ininom sa tamang dami ay maaaring isa sa pinakamabuting ugali para sa kalusugan ng iyong puso at sirkulasyon. Pero huwag kang magmadali, hindi ganoon kasimple. Mayroong mahahalagang nuances na kailangan kong ipaliwanag sa iyo at mayroong mga specific na sitwasyon kung saan ang kape ay talagang hindi inirerekomenda. Kaya huwag ka munang umalis dito. Para maintindihan mo kung ano ang ginagawa ng kape sa iyong sirkulasyon, kailangan mo munang maintindihan kung paano gumagana ang iyong sirkulasyon. Isipin mo na ang iyong circulatory system ay parang network ng mga tubo ng iyong bahay. Mayroon kang malalaking tubo na siyang mga arteries na dadala ng malinis na tubig at pressure sa lahat ng sulok at ang mga mas maliliit na tubo, ang mga veins na nagbabalik ng ginamit na tubig pabalik sa reservoir. Sa gitna ng lahat, mayroon kang pump na siyang iyong puso na nagtatrabaho ng walang tigil, araw at gabi, walang holiday, walang pahinga. Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kapag ang mga tubong iyon ay tumanda na. Maaari silang maging matigas, mag-ipon ng mga deposito sa mga dingding, pumangit, mawalan ng flexibility. Ang sino mang nakakita ng lumang kalawanging tubo ay alam kung ano ang sinasabi ko. Exactly ganyan ang nangyayari sa mga arteries ng tao sa paglipas ng panahon. Ang prosesong ito ay may technical na pangalan, atherosclerosis, pero sa simpleng salita,
Ito ay parang ang loob ng iyong mga arteries ay unti-unting nasasabog ng taba, inflammation, at mga deposito na nagbabawas ng daloy ng dugo. At alam mo ba kung ano ang nasa sentro ng prosesong ito? Isang structure na tinatawag na endothelium na siyang pinakaloob na layer ng iyong mga arteries. Isang napakamanipisang pelikula ng mga cells na nagtatakip sa bawat blood vessel ng iyong katawan mula simula hanggang dulo. Kapag ang endothelium na ito ay malusog, ito ay gumagana tulad ng perpektong non-stick coating, tulad ng magandang non-stick pan, kung saan walang dumikit, kahit itlog, kahit keso, wala. Pero kapag ito ay naging inflamed, oxidized, nasira, nagsisimula itong mag-ipon ng mga deposito at doon nagsisimula ang tahimik na problema na tumatagal ng dekada bago sumabog. Dito pumapasok ang kape na walang asukal sa isang paraan na magugulat sa iyo. At dito binabago ng pinakabagong agham ang lahat ng inakala nating alam tungkol sa inuming ito. Ang kape ay higit pa sa caffeine. Maraming tao ang nag-iisip na ang kape ay katumbas ng caffeine. Hindi. Ang isang simpleng tasa ng kape ay naglalaman ng higit sa 800 iba't ibang bioactive compounds. 800. Vitamins, minerals, alkaloids, organic acids, antioxidants. At sa kanila ay mayroong isang grupo ng mga sangkap na tinatawag ng mga siyentipiko na chlorogenic acids na mga polyphenols, isang pamilya ng mga bioactive compounds na may makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory na aksyon, lalo na sa loob ng mga blood vessels. Ang mga chlorogenic acids na ito ay kumikilos direkta sa endothelium na iyon na aking ipinaliwanag sa iyo. Tinutulungan nila na mapanatiling malusog at functional ang protective layer na iyon ng mga arteries at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng isang fascinating na mekanismo na may kinalaman sa isang molecule na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay natural na ginagawa ng iyong mga endothelial cells at gumagana bilang natural na relaxant ng mga arteries. Ito ay parang isang chemical signal na nagsasabi sa iyong mga arteries, kalma lang, mag-relax, mag-dilate ng kaunti, hayaan ang dugo na dumaan ng mas madali. Kapag mayroon kang sapat na nitric oxide na gumagana ng maayos, ang iyong mga arteries ay nagiging mas flexible, ang iyong blood pressure ay may posibilidad na maging mas balanced, at ang panganib ng pagbuo ng mga plaque at clots ay bumababa ng malaki. Ang problema ay ang oxidative stress, chronic inflammation, pagtanda, masamang pagkain. Ang lahat ng mga salik na ito ay unti-unting nagpapababa ng produksyon ng nitric oxide sa paglipas ng mga taon. At doon pumapasok ang chlorogenic acids ng kape para tumulong. Ang mga pag-aaral na nailathala sa mga namumunang siyentipikong journal ay nagpakita na ang mga sangkap na ito mula sa kape ay maaaring makatulong na maibalik ang produksyon ng nitric oxide ng mga endothelial cells. Nagpapabuti ng function ng mga blood vessels mula sa loob palabas. Ngayon, ang susunod na sasabihin ko ay mas mahalaga pa. Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang pag-aaral na nagbago ng aking pananaw sa paksang ito at na dapat malaman ng bawat Pilipino. Isang malaking pag-aaral na nagsuri sa daan-daang libong kalahok sa loob ng maraming taon at ang resulta ay nailathala sa isa sa mga pinaka-respected na siyentipikong journal sa larangan ng nutrisyon. Ang konklusyon ay makapangyarihan. Ang isang dieta na mayaman sa mga bioactive compounds na makikita sa kape ay maaaring magbawas ng hanggang 23% ng panganib ng metabolic syndrome na siyang mapanganib na kombinasyon ng high blood pressure, abdominal obesity at mga abnormalidad sa antas ng asukal at taba sa dugo na dramatically nagpapataas ng panganib ng cardiovascular diseases. 23%. Hindi ito isang European o American na numero na na-adapt, ito ay tunay na data. Hayaan mo akong ikwento sa iyo si Lolo Ramon. 71 taon siya, retired, nagtatrabaho siya bilang maintenance technician sa buong buhay niya. Pumunta siya sa aming clinic ilang taon na ang nakakaraan na may high blood pressure na mahirap kontrolin, kaunting sobrang timbang at isang sirkulasyon na nagbibigay na ng mga palatandaan ng problema. Sinabi niya sa akin na ang nakaraang doktor niya ay hiniling sa kanya na tumigil sa pag-inom ng kape. Kaya hindi siya umiinom ng halos 2 taon na may kalungkutan dahil ang kape ay isang tunay na ritual sa kanyang buhay mula nang bata pa siya, mula nang nagtatrabaho siya sa maagang oras ng umaga at ang kape ay ang kanyang tapat na kasama. Nang ipaliwanag ko kung ano ang sinasabi ng pinakabagong agham, nang may pag-iinat, sinusuri ang kanyang kasaysayan, gamot at mga pagsusuri, si Lolo Ramon ay napaluha.
Sinabi niya na pakiramdam niya ay nawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay kasabay ng kape. Ini-adjust namin ang lahat, ang pagkain, gamot, pisikal na aktibidad, at ang kape na walang asukal ay bumalik sa kanyang buhay. Ngayon, sa loob ng mas malaking konteksto ng pag-aalaga sa kalusugan, umiinom siya ng 2 tasa bawat umaga, mas masaya siyang gumising at ang kanyang mga pagsusuri ay bumuti. Hindi ako nagsasabi na ang kape lamang ang nagpagaling ng kahit ano kay Lolo Ramon. Hindi ganoon gumagana ang mga bagay. Pero ang pag-alis ng pagkain na may tunay na anti-inflammatory na aksyon nang walang specific na medikal na pangangailangan ay hindi rin nakatulong sa kanya ng 2 taon. Gusto kong maging napakatapat sa iyo tungkol sa sinasabi ng agham nang hindi nagmamalabi sa kahit anong panig. Ipapakita ko sa iyo ang mga pangunahing epekto na documented ng mga pag-aaral ng maayos simula sa mga mahalagang isa at papunta sa itinuturing kong pinaka-crucial sa lahat. Ang ikalimang epekto ng kape na walang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagbabawas ng oxidative stress sa mga blood vessels. Alam mo ba kung ano ang oxidation? Ito ang parehong proseso na nagpapading brown sa mansanas kapag pinutol mo ito at inilantad sa hangin at nagpapalawang sa bakal kapag iniwan sa ulan. Sa loob ng iyong katawan, ang prosesong ito ay nangyayari ng palagi sa mga cells at kapag ito ay labis na, nasisira nito ang mga dingding ng arteries, membranes ng cells, at pati na rin ang genetic material sa loob ng mga ito. Ang mga chlorogenic acids ng kape ay may documented na antioxidant capacity na nangangahulugang tinutulungan nila na neutralisahin ang mga oxidizing agents bago pa man sila makagawa ng pinsala sa iyong mga arteries. Isipin mo ganito, mayroon kang shield at mayroon kang mga attacker. Ang mga oxidants ay ang mga attacker na sinusubukang sirain ang mga dingding ng iyong mga arteries. Ang mga antioxidants ng kape ay parang mga reinforcement na darating para sa iyong shield. Habang mas maraming man-neutralize mo ang mga pag-atake na ito ng consistent at araw-araw, mas matagal na mananatiling malusog at functional ang iyong mga arteries sa paglipas ng mga taon. Ang ika-4 na mahalagang epekto ay tungkol sa proteksyon laban sa pagbuo ng clots sa loob ng mga ugat. Isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaaring mangyari sa mga arteries ng mga taong higit sa 50 taon ay ang pagbuo ng blood clots sa loob ng mga ugat mismo. Kapag ang isang clot ay nag-block ng isang coronary artery, ang resulta ay heart attack. Kapag na-block ito ng isang artery na nagpapakain sa utak, ang resulta ay stroke. Ito ang dalawa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan at permanenteng kapansanan sa Pilipinas, responsable sa daan-daang libong pagkamatay at mga buhay na napinsala bawat taon. Ang mga chlorogenic acids ng kape ay may tinatawag ang mga mananaliksik na antithrombotic properties, ibig sabihin, mga sangkap na nagpapahirap sa pagbuo ng mga hindi gustong clots sa loob ng mga ugat. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng mga mekanismo na nakakasagabal sa platelet aggregation, na siyang proseso kung saan ang mga platelets ng dugo ay nagsasama-sama at bumubuo ng mga clots. Ang mga arteries ay nagiging mas hindi madaling kapitan ng ganitong mapanganib na occlusion. Ngayon, isang ganap na kinakailangang caveat. Kung gumagamit ka ng anticoagulants o antiplatelets na inireseta ng iyong doktor, huwag palitan, huwag ayusin, huwag isiping baguhin ang dosis ng mag-isa dahil sa impormasyong ito. Ang kape ay maaaring magkaroon ng auxiliary effect na ito, pero hindi nito papalitan ang anumang gamot. Laging kausapin ang iyong pinagkakatiwalaang doktor bago gumawa ng anumang pagbabago. Ito ay hindi mapag-usapan. Ang ikatlong epekto na documented ng agham ay ang kaugnayan ng kape sa blood pressure sa mahabang panahon. At dito kailangan kong maging napakatiyak dahil maraming kalituhan tungkol sa paksang ito. Sa maikling panahon, agad pagkatapos uminom ng kape, ang caffeine ay maaaring magdulot ng pansamantala at maliit na pagtaas ng blood pressure. Nangyayari ito lalo na sa mga taong walang regular na ugali ng pag-inom ng kape dahil ang katawan ay hindi pa sanay. Sa mga regular na umiinom araw-araw, ang acute effect na ito ay napakaliit o halos wala na dahil nade-develop ng adaptation ang katawan. Ang epektong ito sa maikling panahon ay totoo, pero pansamantala lamang. Ang ipinakikita ng mga long-term na pag-aaral ay naiiba. Isang review na nag-analyze ng data mula sa mga pag-aaral tungkol sa cardiometabolic effects ng kape ay nagkumpila na
Kahit ang kape ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng presyon sa maikling panahon, hindi ito nag-aambag sa panganib ng hypertension sa mahabang panahon. Sa katunayan, ang mga long-term perspective studies ay nagmumungkahi ng kabaligtaran. Ang mga taong regular na umiinom ng kape ng katamtaman ay may posibilidad na mas kontrolado ang blood pressure sa paglipas ng panahon, hindi ang kabaligtaran ng inakala ng lahat 20 taon na ang nakalipas. Si Lola Ninita ay 67 taon, retired na guro, at pumunta sa akin ng nag-aalala dahil narinig niya sa isang television program na ang kape ay masama sa presyon. Mayroon siyang banayad na hypertension at umiinom ng simpleng gamot para kontrolin ito. Nagugustuhan niya ang kape ng husto at nagkakasala siya tuwing umiinom na nag-iisip na sinisabotahe niya ang kanyang sariling kalusugan. Nag-usap kami ng mahabang oras, sinuri ang kanyang kasaysayan, mga pagsusuri, mga gamot, mga ugali at magkasama kaming dumating sa konklusyon na sa kanyang specific na sitwasyon. Ang kape na walang asukal ng may katamtaman ay hindi ang problema. Ang problema ay ang asukal na idinadagdag niya, ang biskwit na kinakain niya kasabay ng kape sa hapon, at ang kawalan ng ehersisyo. Nang alagaan namin ang mga isyong ito bilang kabuuan, ang kanyang presyon ay bumuti, ang kape ay nanatili, at ang pagkakasala ay nawala na. Pero tingnan mo, ang bawat kaso ay naiiba. Kaya naman ang pag-uusap na ito ay mahalaga, pero hindi nito maaaring palitan ang individual na pagsusuri ng iyong pinagkakatiwalaang doktor. Pero ang susunod na sasabihin ko ay magugulat ka palalo dahil nakarating na tayo sa ikalawang pinakamahalagang epekto. Ang ikalawang epekto ay ang proteksyon laban sa heart failure. Ang heart failure ay kapag ang puso ay nawawala ng kakayahang mag-pump ng dugo ng mahusay. Ito ay parang ang pump ng iyong bahay na unti-unting nawawala ng kapangyarihan. Nagsisimulang mag-ipon ang dugo sa baga, sa mga binti, sa mga tissue. Ang tao ay nagkakaroon ng shortness of breath, pamamaga ng mga paa at binti, matinding pagod para sa mga simpleng aktibidad. Ito ay isang seryosong kondisyon na lubos na nagbabawas ng kalidad ng buhay at sa mga advanced na kaso ay nakamamatay. Dito ang siyentipikong ebidensya ay napakasolid. Isang pag-aaral na gumagamit ng data mula sa isang malaking British research database na may halos 450,000 adults na sinubaybayan ng higit sa 12 taon at kalahati ay nakahanap ng napakalaking mga association sa pagitan ng moderate na pag-inom ng kape at pagbabawas ng panganib ng cardiovascular diseases, kasama na ang heart failure at stroke. Ang natuklasan ng mga mananaliksik ay na ang pag-inom ng 2 hanggang 3 tasa ng kape bawat araw ay nauugnay sa pinakamataas na pagbabawas ng panganib ng maagang pagkamatay kumpara sa hindi pag-inom ng kape. At pakitaan mo ng pansin ang isang bagay na itinuturing kong fundamental. Ang decaffeinated coffee ay nagpakita rin ng katulad ng mga benepisyo kaugnay ng heart failure at stroke. Nangangahulugan ito na hindi lamang ang caffeine ang gumagawa ng protective work na ito. Ang mga bioactive compounds, ang polyphenols, ang chlorogenic acids na mayroon sa kape anuman ang caffeine ay sila ang gumaganap. Ang caffeine ay may papel ito, pero ang kape ay higit pa sa kanya. Ang ikalimang epekto at ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan ko itong iparating ngayon. Pero bago iyon, isang espesyal na kahilingan. Kung nakarating ka dito sa video na ito ay dahil nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan at iyon ay nagpapasaya sa akin ng husto. I-click ang like sa video na ito ngayon. Mukhang simple, pero napakahalaga nito para makarating ang impormasyong ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito. At mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe para hindi ka makaligtaan ng kahit anong bagong video. At sabihin mo sa akin sa mga comments kung saan ka nanood. Gusto kong malaman kung saan ka naroroon. Nagpapatuloy tayo dahil ang sasabihin ko ngayon ay ang pinakamahalagang epekto sa lahat. Ang unang epekto at ang pinaka-significant na ginagawa ng kape na walang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagpapabuti ng endothelial function at ang proteksyon laban sa atherosclerosis. Naalala mo ba ang endothelium na aking ipinaliwanag? Ang panloob na layer ng mga arteries na gumagana bilang non-stick coating. Ang kalusugan ng iyong endothelium ay malamang ang pinakamahalagang individual na salik sa pagtukoy ng cardiovascular health sa mahabang panahon. Kung inaalagaan mo ang endothelium, inaalagaan mo ang puso. Kung hayaan mong mag-inflame at mag-oxidize ang endothelium, nagtatayo ka ng landas patungo sa heart attack at stroke sa paglipas ng mga taon nang hindi mo namamalayan.
Kapag ang endothelium ay nasira, inflamed, oxidized, nagsisimulang bumuo ang mga atherosclerotic plaques. Ang mga plaque na ito ay binubuo ng taba, oxidized cholesterol, inflammatory cells, at iba pang mga materyales na nagdedeposito sa panloob na dingding ng mga arteries, unti-unting pinipigilan ang channel kung saan dumadaan ang dugo. Ito ay isang tahimik na proseso na tumatagal ng mga dekada. Wala kang nararamdaman habang nangyayari ito. Ang mga arteries ay unti-unting napipigilan, ang puso ay nagtatrabaho ng mas mabuti para malabanan ang resistensyang ito. At kapag ang sitwasyon ay umabot sa critical na punto, ang heart attack o stroke ay maaaring maging unang manifestation. Ang una, nang walang babala, nang walang nakaraang sakit, nang walang nakaraang sintomas. Isang komprehensibong scientific review tungkol sa cardiovascular effects ng chlorogenic acid, ang pangunahing polyphenol ng kape, ay nagdokumento ng maraming mekanismo kung saan ang sangkap na ito ay nagpoprotekta sa endothelium. Binabawasan nito ang oxidation sa mga endothelial cells, pinapataas ang produksyon ng nitric oxide na nagre-relax at nagdi-dilate ng mga arteries, nagpapababa ng mga markers ng vascular inflammation, at nakakasagabal sa molekular na proseso na humahantong sa pagbuo ng mga atherosclerotic plaques. Sa simpleng salita, ang mga compounds ng kape ay tumutulong na mapanatiling gumagana ng maayos ang panloob na coating ng mga arteries ng mas matagal. Ito ay parang regular na preventive maintenance sa plumbing ng iyong bahay. Pinipigilan ang kalawang at akumulasyon ng deposito na sumisira sa mga tubo bago pa man mawala ang oras. Isa pang review ay nakahanap na sa malulusob na tao ang ugaling pag-inom ng 3 hanggang 5 tasa ng kape bawat araw ay naubna 15% pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease kumpara sa hindi pag-inom ng kape. 15% ay isang makabuluhang pagkakaiba, lalo na kapag iniisip natin na pinag-uusapan natin ang isang ugali na mayroon na ang karamihan sa mga tao. Hayaan mo akong ikwento sa iyo si Mang Freddy. 68 taon siya, nagtatrabaho siya sa buong buhay niya bilang tricycle driver. Pumunta siya sa akin pagkatapos ng isang seryosong susto. Nakaramdam siya ng matinding bigat sa dibdib sa isang palengke sa Maynila at napunta sa ospital. Hindi ito heart attack, salamat sa Diyos, pero sinabi ng duty doctor na ang mga arteries niya ay may mga nakababahalang palatandaan ng pagkasira. Si Mang Freddy ay pumunta sa aming klinik na natakot at higit pa riyon, determinado na magbago. Gumawa kami ng plano magkasama, pagkain, galaw, tulog, stress control, at nag-usap kami tungkol sa kape na lagi niyang ininom sa buong buhay niya. 5, 6 na tasa bawat araw, lagi may asukal, minsan may creamer, pero laging may matamis na kasama. Ang malaking pagbabago na ginawa namin sa kanyang kape ay hindi ang tumigil sa pag-inom, kundi ang tanggalin ang asukal at bawasan ang dami. Si Mang Freddy ay bumaba mula sa 5 tasa na puno ng asukal bawat araw patungo sa 2 tasang walang asukal. Kasabay ng iba pang pagbabago sa lifestyle, 6 na buwan pagkatapos, ang kanyang inflammatory markers ay bumuti, ang presyon ay mas kontrolado na, at mas masigla siya at mas hindi pagod sa buong araw. Ang kwento ni Mang Freddy ay nagdadala sa isang napakakritikal na punto na kailangan kong ipaliwanag na yon. Dahil mayroong isang bagay na nagbabago ng kape mula sa kaibigan patungo sa kaaway at karamihan sa mga tao ay ginagawa ito ng hindi namamalayan. Ang asukal sa kape ay maaaring gawing kaaway ang isang kaibigan. Narito ang malaking kalituhan na nangyayari. Karamihan sa mga pag-aaral na nagpapakita ng mga benepisyo ng kape ay ginawa gamit ang purong kape, walang asukal. At kapag naddagdag ka ng asukal sa kape, nagdadagdag ka ng isang pro-inflammatory na salik direkta sa loob ng timpla na dapat sana ay anti-inflammatory. Ito ay isang kontradiksyon na nangyayari sa tasa ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Ang asukal sa labis ay nagpapataas ng glucose sa dugo ng mabilis at biglaan, at ang paulit-ulit na mga glucose spikes ay direktang nakakasama sa endothelium, ang parehong protective layer na sinusubukan ng chlorogenic acid ng kape na protektahan. Ito ay parang sinusubukan mong protektahan ang non-stick coating ng iyong kawali gamit ang mabuting langis, pero sabay-sabay na kinukurot ito ng metal na spatula. Sa bawat pagkakataong nagluluto ka, ang dalawang galaw ay nagkakansela sa isa't isa. Kaya naman kapag pinag-usapan ko ang kape at sirkulasyon, pinag-uusapan ko ang kape na walang asukal o may napakaliit at bumababa na dami. Hindi ko pinag-uusapan ang kape na may 2 kutsara ng asukal, may condensed milk, may matamis na kasama.
Hindi iyon ang kape na sinuri ng mga pag-aaral at hindi iyon ang magpoprotekta sa iyong sirkulasyon. At mayroon pang isang mahalagang bagay tungkol sa paraan ng paghahanda. Ang paraan ng pagprepare ng kape ay nagkakaiba rin ng resulta. Ang salang kape sa paper filter ay, mula sa pananaw ng lipid profile, mas pabor kaysa sa ibang paraan ng paghahanda. Kung mayroon kang kasaysayan ng high cholesterol na hindi mahusay na kontrolado, ang impormasyong ito ay mahalaga para pag-usapan sa iyong doktor sa susunod na konsultasyon. Ngayon, hayaan mo akong bigyan ka ng isang konkrete na plano ng kung ano ang maaari mong simulan ngayon. Batay sa lahat ng sinabi ko dito. Una, suriin kung magkano ang asukal na inilalagay mo sa kape. Kung naglalagay ka ng asukal, simulan mo na unti-unting bawasan. Hindi kailangang maging radical, hindi kailangang maging bigla. Bawasan ng kaunti bawat linggo. Sa loob ng 2 buwan, iinom ka na ng kape na walang asukal at mahahanap mo itong mas masarap pa dahil mararamdaman mo na ang tunay na lasa ng kape. Marami sa aking mga pasyente na naniniwala na hindi na nila kaya, ngayon ay hindi na nila kayang uminom na may asukal. Pangalawa, isipin ang kabuuang dami bawat araw. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng mas consistent na mga benepisyo sa 2 hanggang 3 tasa bawat araw. Alamin ang iyong limit. Pangatlo, igalang ang mga oras. Ang caffeine ay maistimulating effect na maaaring tumagal ng 6 hanggang 8 oras sa katawan ng ilang tao, lalo na pagkatapos ng 50 taon. Kung nahihirapan kang makatulog, iwasan ang kape pagkatapos ng 2:00 ng hapon. Ang kalidad ng tulog ay direktang nakakaapekto sa cardiovascular health. Ika-4, ang kape ay hindi pumapalit ng medikal na konsultasyon. Kung mayroon kang kasaysayan ng arrhythmia, malubhang hypertension, o anumang significant na cardiovascular condition, ang desisyon tungkol sa pag-inom ng kape ay kailangang i-individualize kasama ang iyong doktor. Huwag gumawa ng malalaking desisyon sa kalusugan batay sa kahit anong video. Nandito ako para sa impormasyon, hindi bilang kapalit ng doktor na nakikilala ka. Ika-5, panoorin ang iyong sariling katawan ng may atensyon. Nanirahan ka rito ng mga dekada. Alam mo ito ng mas mabuti kaysa sa kahit anong pag-aaral. Kung mapapansin mo na pagkatapos ng kape ang iyong puso ay bumibilis ng hindi komportable o madalas kang nagkakaroon ng palpitations, ito ay isang senyales na kailangan mong kausapin ang iyong doktor.